Sa loob ng mahabang panahon, si Kris Aquino ay naging simbolo ng kinang, mga talino at tapang sa industriya ng media sa Pilipinas. Ngunit sa pagpasok ng taong 2026, ang dating masiglang Queen of all Media ay naharap sa kanyang pinakamalaking pagsubok, isang laban na hindi kayang resolbahin ng anumang kontrata o endorsement. Ang kanyang katawan na dati ay nagpapasaya sa milyong-milyong mga Pilipino ay unti-unti nang pinahihina ng 10 magkakaibang autoimmune conditions na halos wala pang katulad sa kasaysayan ng medisina. Mula noon, isiniwalat niya ang kanyang karamdaman noong 2022. Ang listahan ng mga diagnosis ni Kris ay patuloy na humaba. Sa kasalukuyan, siya ay dumaranas ng mga sumusunod: Charcot-Marie syndrome, systemic sclerosis, lupus, rheumatoid arthritis, at mixed connective tissue disease bukod sa iba pa. Ang mga kondisyong ito ay nagiging sanhi upang atakihin ang kanyang sariling immune system, ang kanyang malulusog na selula na nagbubunga ng matinding pamamaga, pagkasira ng kanyang mga internal organs, at labis na pagbaba ng kanyang timbang. Ang lalong nagpapakumpulpirado sa kanyang kalagayan ay ang kanyang matinding mga allergies sa maraming uri ng gamutan. Dahil dito, ang mga kaninamang lunas ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, kaya naman ang mga doktor ay kailangan gumamit ng mga espesyal at mga napakamahal na mga pamamaraan. Ang paggamot kay Kris ay hindi lamang usapin ng tapang kundi pati na rin ng napakalaking pondo. Upang protektahan ang kanyang mahinang immune system, kailangan niya ng mahigpit na prevention isolation. Ang bawat paglabas-masok niya sa ospital, ang mga immunosuppressive infusions na nagdalayang pigilan ang pag-atake ng kanyang cell sa sarili, at ang pagkakaroon ng mga espesyalista at support staff sa lahat ng oras ay nagbubunga ng mga gastusing umaabot sa milyong-milyong peso na hindi naman maitatanggi ng pamilya ni Kris. Naramdam nila ang napakalaking gastos. Noong April 2025, dumaan siya sa isang matinding lupus flare fever na nagdudulot ng mataas na lagnat at panganib sa kanyang buhay. Upang mapadali ang pagpasok ng mga gamot sa kanyang katawan, kailangan siyang sumailalim sa Portacat implantation, isang device na nakalagay sa ilalim ng balat upang magkaroon ng direktang akses sa kanyang daluyan ng kanyang dugo para sa mga long-term na gamutan. Sa kasalukuyan, si Kris ay madalas na nakaratay lamang sa kanyang kama o gumagamit ng wheelchair paminsan-minsan dahil sa labis na panghihina. Siya ay naging sensitibo na rin sa sikat ng araw nang naglimita sa kanyang pagkilo sa labas ng bahay o ospital. Sa kabila nito, ang kanyang mga anak na sina Joshua at Bambi ang nagsisilbing kanyang mga lakas. Sila ang kanyang mga primary caregivers na katuwang ng kanyang mga nurses at doktor sa bawat minutong pagbabantay sa kanilang inang si Kris Aquino. Ang holiday season noong December 2025 ay inilarawan bilang heartbreaking matapos siyang muling dalhin sa ospital. Ngunit sa bawat post niya sa social media, makikita ang isang babaeng hindi pandang sumuko. Ipinagdiriwang niya ang bawat maliit na tagumpay, isang araw na walang lagnat, isang oras na nakaupo o isang pagkakataon na makasama ang kanyang buong pamilya.